Maligayang Pasko po sa inyo mga kaibigan. Ang balita po natin ngayon ay about kay Kai Sotto. Kailangan na po siya ngayon ng Koshigaya at yung sweetest at biggest games niya in his career. Paparating na po. Halika kaibigan, pag-usapan po natin. Simulan po natin dito. Nalalapit na po ang target month na maglalaro na si Kai. Next month na po yan, January, ayon mismo sa kanya. Kapag naging smooth daw po ang kanyang recovery at akalain mo kaibigan, magbabalik na nga po si Kai, eto, na-injured naman po yung kanilang NBA import dito sa Koshigaya, si Seko Domboya, na talaga napakahusay na import. In-announce na rin po ito ng team ni Kai kahapon. Eto, pinasok na po ito sa injury list ng bilig. So minimum 1 month po yung mawawala. Kumbaga, etong ginawa ng Koshigaya, kumuha sila ng replacement import agad at eto may edad na at hindi po malapit sa kalibre ni Domboya. Kaya naman kailangan po si Kai Sotto ng Koshigaya para syempre makakuha sila ng mga panalo para pag nagbalik si Domboya with Kai, may chance pa sila makapasok sa playoffs. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang napakagandang topic na ito. Ang biggest games at sweetest game ni Kai Sotto sa kanyang career so far. Hindi pa po ito yung paparating na second window na maglalaro si Kai. Kalaban po natin yung Australia at New Zealand. Kasi nakikita ko po talaga na biggest and sweetest game ni Kai ay yung third window. Mga kaibigan, na same opponent, New Zealand at Australia. Ang difference po ay yung venue mga kaibigan. So yung second window po ay dito gaganapin sa Pilipinas, February at March. Yung third window, home court ng kalaban. Kaya naman grabe yung magiging laban natin dyan. Napakabigat pang kalaban, Australia at syempre mga kaibigan sa harap mismo ng Australian fans. At masasabi ko napakagandang pagkakataon ito mga kaibigan para ipakita ni Kai kung gaano talaga siya kagaling at kalakas. Sweet revenge nga mga kaibigan kasi alam naman po natin lahat kung ano nga ba talaga nangyari sa karir ni Kai nung naglaro siya dyan sa Australia. So sa game na yan mga kaibigan, July 6 makikita siya ng tutukan ng Australian fans na mga Australian coaches, NBL players and coaches after ng 3 taon kasi last game po niya sa NBL is February 2023. Napakatagal ng panahon. I'm sure nakita si Kai sa highlights sa game nung sa Australia nung tinalo natin last year, pero nakita naman natin sobrang tahimik nila at iba pa rin pag talagang on the spot na makikita siya doon. Kaya matindi at napakaganda ng game na yan ni Kai mga kaibigan sa third window ng FIBA World Cup qualifiers. Sobrang excited ako dyan kasi I'm sure motivation, extra motivation yan kay Kai. At tested na si Kai pag big games at malakas ang kalaban, mas lalong gumagaling. Kaya watch out Australia. Sa 2 games natin sa kanila, may chance tayo na talunin sila at gumawa ng biggest history sa Philippine basketball. Australia po yan legit top 5 in the world. Nag-third pa yan dati at in 51 years hindi pa po tayo nananalo sa kanila. Kaya naman with Kai, QMB, Edu at possible both right or JB, hindi malabo ang history. So yan mga kaibigan, ang balita natin. Mag-comment na po kayo dyan sa baba at babatiin ko lamang po si Arthur Pablico, Edith Doramal, Kailong Sabihon Jr., Paulo Torre, Mags Magday, Dodong Joseph, Mac Chanco, Estela Bayot, Busyo Kay Kahes, Ram Rocker, Alvin Joseph Anoba, Coach Haji, Ashu, Alvin at Nura, Lisel Lutarino at Ivan Nosa. Mga kaibigan, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.